Higit isang taon matapos ilipad sa The Hague, the Netherlands, ikinalendaryo na ng ICC prosecutors ang posibleng trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Welcome ito sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na nasa isang dekada na raw naghihintay ng hustisya. Nagbabalik si Joan Manalo para sa detalye. November 30 ngayong taon, maaaring magsimula ang paglilitis kay former President Rodrigo Duterte matapos itong hilingin ng International Criminal Court prosecutor sa korte. Sa isang formal na request sa ICC, sinabi ng prosecutors na inaasahan nilang makukumpleto ang lahat ng kinakailangang hakbang kaugnay ng pre-trial ngayong September 30. Kaya hiniling ng prosecutors na simula ng paglilitis laban kay Duterte ngayong 2 buwan matapos ito. Bagay na ikinutuwa ni Randy De Los Santos mula sa program Paghilom, isang organisasyong tumutulong sa mga naging biktima ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Ang mga pamilya ho, 10 taon na ho ma'am kung bibilangin ho natin Nasa 10 taon na ho kami nag-aantay para po dito sa bagay na ito. At 10 taon na po kaming masakit ang kalooban. Bakit ang hustisya ay napakabagal. Dagdag rin niya, panahon na para harapin ni Duterte ang kasong Crimes Against Humanity sa ICC dahil 1 taon na siyang nakakulong sa The Hague. Pero ang kampo ni Duterte, nagsumiti ulit ng request para isailalim sa medikal na pagsusuri ang dating Pangulo. Paliwanag ng bago niyang lead defense counsel na si Attorney Peter Haynes, hindi pa tamang magtalaga ng petsa para sa paglilitis dahil kinakailangan pa niyang alamin kung fit to stand trial si Duterte. Patuloy raw kasi ang panghihina ni FPRRD kahit na fit to stand trial ito noong pre-trial stage ng kanyang kaso. At kung mapatunayan mang handa ang Pangulong humarap sa paglilitis ng ICC, kinakailangan pa rin daw nila ng sapat na oras para maghanda. Para kay Attorney Nery Colmenares na abogado ng mga biktima ng drug war, delaying tactic na lang ito ng kampo ni Duterte, kaya mariin nila itong tinututulan. According to the rules of procedure ng ICC, titingnan ang kanyang medical condition every 120 days. So ano pa yung hinihingi nila na hindi na nila hintayin yung 120 days? Ang mga kaanak ng biktima, matagal na taon na naghihintay ng hustisya. 2017 pa o 2018 pinatay ang kanilang kaanak, 2026 na. Tapos sila, hingi na naman sila ng delay ng trial. Dagdag din ni Colmenares, magkakaalaman sa mismong trial kung talaga bang may iniindang karamdaman si Duterte. So pwede namang sabihin malimutin siya. Marami na lang akusadong nabubulok sa bilibid ay matanda na at pwedeng na malimutin na rin. Pero hindi ang ibig sabihin i-release sila from prison o ihinto ang trial nila just because malimutin na sila. Kapareho ni President Duterte. May abogado siya sa trial, ang abogado niya handa sa kanyang depensa. Umaasa rin ang mga kaanak ng drug war victims na makamit na ang hustisya sa pamamagitan ng ICC trial. Ang punto ay bakit hindi na ho ba harapin ang mga kaso? Bakit ho ba kailangan patagalin ang mga ito? Kasi kung naniniwala ho sila na sila ay inosente, sila ay walang ginawang ano paman, at wala pong katotohanan yung mga isinampa sa kanila, bakit po kailangan pa rin po na patagalin? Ang hiling naman ni Father Flavio Villanueva, na founder ng program Paghilom, sana raw ay makita ng ICC ang antics ni Duterte dahil kitang-kita naman anya sa mga naging salita at kilos ng dating Pangulo na sinungaling ito at halang ang konsensya. Umaasa rin si Father Flavio na masimulan agad ang paglilitis ng ICC laban kay Duterte. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel.